Nakakaapekto nga ba sa relationship ang pagiging underdesaya? Oo, meron bang aamin sa inyo na, bakit, Kuya Poy? Ginusto ko to eh. Ni-request ko talaga sa asawa ko to eh. O na maging under ako eh. Di ba nga? Para hindi ako nahihirapan na mag-isip para sa sarili ko. Gusto ko under ako. Ayan. O ito, sabi ni Lith Acero, hindi naman underdesaya ang tawag sa mga asawang tumutulong lang sa kanyang asawa sa gawaing bahay. Maganda nga sa mag-asawa ang ganun sistema eh. Tulong-tulong para parehong pagod. Okay. Hindi, tulong-tulong daw para maagang matapos ang gawain. Ganoon pala yun. Sabi ni Lita Cero. Sabi ni Darwin Rosel, sabi niya, yes, actually, oo, nakaka-apekto yan. Walang freedom ang isang lalaki kung palaging ang asawa nila ang nasusunod. Pero hindi nila kayang mag-retaliate sa kanya due to the law that favors women. You know what I mean, Kuya Poy? Oo naman. Pero sabi ko nga, wala naman nadadaan sa magandang walang hindi nadadaan sa magandang usapan. Ganoon naman tayo palagi, di ba? Ayan, happy listening muna and watching kay Kuya Lourdes de Vera. Ayan, gusto yata mga kalaro ang ating nakausap kanina sa confessions na si Wilson ng Quezon City. Sabi, ayos yan 5'7", sentro. Ayan, gusto rin mga kalaro ni Kuya Lourdes de Vera. Ayan, si Ann Erica Catolico, sabi niya, yes po, dahil sa lalaki po yun. Mas best po pagka babae ang susunod sa lalaki. Ayan, sabi naman ni Maria Lourdes Nercua, hindi porket marunong ang lalaki sa mga gawaing bahay, underdesaya na. Yung partner ko, mas magaling pa sa mga gawaing bahay sa akin. Mas magaling mag-asikaso ng mga anak. Mas maingay nga lang rin sa akin. Yun lang. Mas maingay. Ayan, sabi niya Joey Organo, no, equality matters, whatever gender pa yan. Okay, sabi naman niya Fiona Botabara, ano ba ang basihan para masabing underdesaya ang isang lalaki kapag katakot sa asawa? Tumatanggi sa barkada, sa inuman, sa bisyo, pag laging kailangan ng permiso mula kay misis, mali eh. Sabi nga ng mister ko sa katrabaho niya na tinawag siyang underdesaya, ang sabi ng mister ko, mahal ko ang pamilya ko at sila ang priority ko. Pagka nakikita siya naglalaban, sinasabi, pagod na sa pag-aalaga ng bata ang misis ko, kailangan niya rin ng pahinga. Kung pagiging responsableng ama ang pagiging underdesaya, ay may respeto at may respeto sa desisyon ng ilaw ng tahanan, mas okay yun. Kesa naman sa hindi nga under, wala namang respeto sa nararamdaman ng partner, ay talaga namang hugot na hugot. Ang ganda ng pagkakahugot na yan ni Fiona Botabara sa kanyang kasagutan, at magaling rin si Mr. Botabara sa kanyang mga isinasagot doon sa tumatawag sa kanya na underdesaya daw siya ni Fiona. Hindi naman, may katotohanan naman din po yan.